Ano ang tinuturo ng Diyos kay Prophet Jonah? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Corazon Yumang, Janet Linchanco, and Laila Karingal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at mga komento dito sa ating mga devotions araw-araw. So, ngayon po itutuloy po natin yung ating pag-aaral po kay Prophet Jonah. So, nandito po tayo sa huling chapter ng Book of Jonah. So, kung naalala niyo po, si Jonah po, pinadala ng Diyos mula po sa Israel. Ito po yung ating mapa. Mula sa Israel, pinatutungo ng Diyos si Jonah doon sa Nineveh. Ito po yung Nineveh. Pero mas pinili ni Jonah na pumunta rito sa Tarshish na napakalayong lugar, no? Pinili niya sumakay ng barko patungo rito sa Tarshish. Bakit po? Kasi ayaw niya na kapag pumunta siya sa Nineveh, yung mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila parusahan pa ng Diyos. So ang ginawa ng Diyos si Jonah, nung tumakas si Jonah at ayaw sumunod ni Jonah sa inuutos ng Diyos, nagpadala ng Diyos ang Diyos ng bagyo, ng unos, malalakas na alon at halos lumubog na yung bangka. At sabi ni Jonah dun sa mga crew nung bangka, sige tapon nyo na lang ako kasi kagagawan ko naman to. So tinapon si Jonah sa dagat at nilunok po si Jonah ng malaking isda at inutusan ng Diyos yung malaking isda na ibalik si Jonah dito sa lugar na ito, sa coastline. At inutusan muli ng Diyos si Jonah, okay Jonah, you have a second chance. Pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo sa kanila magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. So pumunta nga si Jonah sa Nineveh at sabi ni Jonah sa mga taga Nineveh, okay, 40 days, gugunawin ng Diyos tong Nineveh, paparusahan ng Diyos tong Nineveh. Ang nangyari po, yung mga tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, pati na po yung hari ng Nineveh. Now, pagdating po rito sa Jonah chapter 4, yung huling chapter po, sabi dito, but it displeased Jonah exceedingly. Di natuwa si Jonah. And he was angry at galit po siya. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, Lord, please take my life. Kunin mo na lang yung buhay ko. Gusto ko na mamatay. Ayoko yung ganitong sitwasyon na nakikita ko yung mga Ninevites. No? Maybe, ganun yung iisip niya. No? Di naman sila pinarusahan. Pinadala niyo pa ako rito. Take my life. So, during that time po, si Jonah, kasi 40 days po yun eh. So, inantay niya pa rin kung ano mangyayari. Ano mangyayari dito? Tutuluyan kaya to ng Diyos within 40 days? Or hindi na sila paparusahan? Pero syempre, I think, he was expectant na baka sakaling parusahan pa yung mga Ninevites. So, Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. So, sabi dito, now the Lord God appointed a plant. So, nag-appoint yung Diyos ng plant, no, ng halaman na magbibigay ng lilim habang si Jonah nag-aabang nakatingin doon sa city. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw bago po natin ituloy yung istorya na ito. Number 1 po, God taught Jonah that He cares. Dito po sa last chapter na ito, tinuro po ng Diyos kay Jonah na yung Diyos nagmamalasakit. So, nagmamalasakit po siya saan? Nagmamalasakit po siya sa 3 bagay. So, number 1 po, God cares for His creation. Ang Diyos po nagmamalasakit sa kanyang nilikha. Dito po sa istorya na ito, si Jonah, pinadala ng Diyos ng nag-appoint ang Diyos ng halaman na magbibigay ng shade kay Jonah. And then after that, sabi dito, but when dawn came up the next day, God appointed a worm. So may halaman, tapos nag-appoint ang Diyos ng worm para kainin yung halaman.
So God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind. So tatlo yung inappoint ng Diyos. Halaman, nagbigay ng shade ng lilim kay Jonah habang nag-aantay siya kung gugunawin ba yung Nineveh. Nag-appoint siya ng worm, kinain yung halaman, tapos nag-appoint ang Diyos ng scorching east wind. Yung siguro sa panahon natin ngayon, alam mo yung humid, sobrang init, tapos tutok na tutok sa'yo yung araw. Sabi dito, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. Tutok sa ulo niya yung araw. Tapos si Jonah galit na galit, no? Kasi nanghihinayang siya doon sa halaman na nagbibigay sa kanya ng lilim. Sabi ng Diyos sa kanya, Jonah, nanghihinayang ka ba sa halaman? Creation ko yan eh. Kung yung halaman na yan, pinanghihinayangan mo, sabi niya, how much more yung Nineveh? How much more yung creation na nilikha ko? Hindi ko ba sila panghihinayangan? So that's number 1. God cares for His creation. Mga kapatid, hindi inabandona ng Diyos yung creation. Hindi porket nahulog ang tao sa kasalanan ay pinabayaan na ng Diyos yung creation. No. God cares for the creation. And point number 2, God cares for people. Hindi lamang po nagmamalasakit ang Diyos sa actual na creation. Yung mga halaman, mga hayop, yung environment. God cares for people. Kasi po yung people, yung mga tao, sila na po yung apex of God's creation. Sila na yung pinakamaganda sa creation ng Diyos. Sila na yung nasa pinakatuktok, pinakamataas. Sila po yung huling nilikha ng Diyos. After likhain ng Diyos lahat ng bagay, perfect na, suitable na para doon mamuhay yung tao, then nilikha niya si Adan at Eva. So doon natin makikita na kung nagmamalasakit ang Diyos sa mga bagay-bagay, no, sa creation, mas lalo nagmamalasakit ang Diyos sa mga tao. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, no, kung ikaw nagdududa ka dyan, no, na nagmamalasakit ba talaga si Lord sa akin? Yes, mas higit na nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Higit sa mga bagay-bagay dito sa mundo yung creation niya. Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns. And yet your heavenly Father feeds them. Tignan mo yung mga ibon, pinapakain ng Diyos. Hindi naman sila nag-iipon, hindi naman sila nag-iimbak ng pagkain. Pero pinagmamalasakitan sila ng Diyos Ama at pinapakain sila. Sabi ni Jesus Christ, are you not of more value than they? Hindi ba mas mahalaga kayo sa mga ibon? Mas mahalaga kayo sa mga hayop? Bakit kayo nag-aalala sa inyong mga buhay? Hindi ba mas nagmamalasakit ang Diyos sa inyo kaysa sa mga ibon? Yung ibon nga, pinagmamalasakitan ng Diyos, ikaw pa kaya? So, ganun din po sa istorya ni Jonah, ano? Tinuturuan ng Diyos si Jonah na, I care for the creation. I also care more for people or about people. Pangatlo po, God cares for the nations. Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa mga ethnic groups, sa mga bansa. Kaya po yung ending po ng Book of Jonah ay ganito. Sabi po rin sa verse 10, and the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. Nanghihinayang ka dun sa halaman na hindi mo naman pinagpaguran, Jonah. Hindi mo naman pinagharapan, tumubo lang yan dyan, ako nagpatubo yan, pinanghihinayangan mo. Na nandyan for a while, tapos mawawala na. Ganun lang kaikli yung buhay ng halaman na yun. Sabi dito sa verse 11, and should not I pity Nineveh? Lumagay ka sa kalagayan ko, Jonah. Ito Nineveh, city of Nineveh. Should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons? May 120,000 people dito sa Nineveh, gusto mo gunawin ko lang. Who do not know their right hand from their left. And also, much cattle. Hindi lang may mga tao, may mga hayop din. Kaya nagmamalasakit yung Diyos sa mga tao, sa mga hayop, pati dun sa city. And God cares for the nations. Hindi lamang po sa Nineveh, hindi lang sa Assyria, kundi sa lahat ng mga bansa sa mundo, ang Diyos ay nagmamalasakit. Kaya nga gusto ng Diyos na lahat ng mga ethnic group sa mundo ay maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo.
At yan po ang kadahilanan kung bakit binigay ng Panginoon Jesucristo yung Great Commission, go disciple the nations, because God cares for the nations. Kaya po ito yung ilan sa mga katuruan, mga application natin ngayong araw. Number 1, feel the heartbeat of God. Mga kapatid, siguro maganda mag-pause muna tayo, no? Siyasatin natin ang ating mga sarili. Yung tibok ba ng puso ng Diyos ay siya ring tibok ng ating puso? Do we feel the heartbeat of God? Kasi pag tinanong mo yung Diyos ngayon, Lord, ano bang concern mo? Ano bang mahalaga sa iyo ngayon, right now? Sasabihin sa atin ng Diyos, I want to redeem the nations. Gusto ko manumbalik lahat ng mga bansa. Kaya nga ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo yung Great Commission sa atin is because God loves the nations. Nasa puso, na tinitibok ng puso ng Diyos yung mga bansa. Feel the heartbeat of God. Pakinggan natin yung tibok ng puso ng Diyos. Kasi po maganda sa isang relasyon, we're in a relationship with God, yung tibok ng puso ng Diyos ay tibok din dapat ng puso natin. Hindi pwedeng may pakialam ang Diyos sa mga bansa pero tayo walang pakialam. Feel the heartbeat of God. And number 2 po, care more about people than things. Dito po sa Book of Jonah, sa Jonah chapter 4, pinakita ng Diyos na I care more about people than things. Mas mahalaga sa akin yung mga tao kaysa sa mga bagay-bagay. Of course, mahalaga sa Diyos yung creation. Pero mas mahalaga yung mga tao. Kagaya po ng sinabi ng Panginoon Jesucristo, are you not of more value than they? Hindi ba mas mahalaga yung mga tao kaysa sa mga hayop? Do yung mga hayop pinagmamalasakitan ng Diyos, how much more yung mga tao? Hindi ba sila pagmamalasakitan ng ating Diyos? So, care more about people than things. Nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon, sa maraming pagkakataon, maraming tao mas pinagpapahalagan yung bagay kaysa sa mga tao. Yung possession kaysa sa mga tao. Yung mamanahin, yung kayamanan kaysa sa mga tao. Kaya nga maraming mga nagkakawatak-watak na relasyon dahil yung mga tao pinaprioritize yung pera kaysa sa relasyon. Mas mahalaga yung bagay kaysa sa mga tao. So mga kapatid, we care more about people than things. Case in point lang, no? Pag yung isang bata may nabasag, minsan yung ibang tao iba-iba reaksyon eh. Ang iniisip yung nabasag. Yung ibang tao ang iniisip, nasaktan ba yung bata? No? Doon pala makikita natin sino yung nagmamalasakit sa tao at sino yung nagmamalasakit sa mga bagay-bagay. So care more about people than things. And number 3 po, be God's missionary to the world. Si Jonah po, sinugo ng Diyos maging missionary. Kaso nga lang po si Jonah, he was a reluctant missionary. Missionary siya ng Diyos, pero yung nasa puso niya, judgment. Nasa puso niya, gusto niya hatulan, puksain ng Diyos yung Nineveh. Yung puso niya, malayong-malayo sa puso ng Diyos. Now sa atin po, isang hamon sa bawat isa sa atin, no, na maging missionary tayo ng Diyos. Na yung puso natin, ang tinitibok ay yung tibok ng puso ng Diyos. Na gusto ng Diyos yung mga tao mapalapit sa Kanya. Mga kapatid, whether you like it or not, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo, whether you like it or not, you are God's missionary. Walang exemption. Lahat tayo misyonaryo ng Diyos. Yakapin natin ang katotohanan na yan. And you are God's sent missionary. At kailangan maraming mga tao na lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong buhay. Now, para po sa ating discussion, why should you consider yourself God's missionary? Bakit? Anong pundasyon? Anong kahalagahan? Bakit dapat may turing ang iyong sarili na misyonaryo ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, isummarize po natin yung storya ng Book of Jonah. At may ilan pa tayong mga katanungan. No? Does God care about the Philippines? And what is the role of the church? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for showing me that your heart is full of compassion for all people. Forgive me for the times I have cared more about my own comfort and possessions than the souls you created.
Help me to share your heartbeat by loving what you love and seeing people through your eyes. Give me a heart that values people above earthly things and a willingness to go wherever you send me to proclaim your truth. Make me a faithful missionary in my home, community, and wherever you lead me. May my life reflect your mercy and your desire to save the nations. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.